Aries, Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome po kayo sa aking channel. And this is a general reading for the month of August. Tingnan po natin yung mga paparating na energy sa'yo this August. Piliin lamang po yung mga message na makaka-resonate sa inyo dahil ito po ay collective reading. Ibig sabihin, iba-ibang tao, iba-ibang sitwasyon po ang nire-read natin. Ito rin po ay timeless reading. Pwedeng kung kailan po nyo po mapanood ang video na ito, doon pa lamang po mag-resonate sa inyo. So, piliin natin yung, tingnan natin yung message mo for this coming August. Aries. Eight of Cups. No? Meron kang disappointment ngayong August na darating, or meron kang iiwan, meron kang tatakasan, ganun, na emosyon na kailangan mong alisan na or hindi na nakakatulong sa iyong well-being. And Aries. Ayan. And meron kang Ace of Swords. Meron kang magkakaroon ka ng mental clarity, no? Merong success, may breakthrough. Siguro kaya ka magkakaroon ng disappointment dahil maganda naman yung mangyayari. Para meron ka sigurong na-discover. Kaya ka na-disappoint. Ngayong August, again, this is past, present, or future. Pwedeng nangyari na, mangyayari pa lang, or nangyayari na ngayon. No? Nagkaroon ka ng disappointment. And dahil doon, nagkaroon ka ng mental clarity. Or magkakaroon ka ng mental clarity dahil naisip mo yung mga bagay-bagay kung bakit kailangan mo ma-disappoint. No? At magbibigay sa iyo ng breakthrough. No? Yung pagtatapos ng isang kalokohan or mabigat na sitwasyon, ganun, no? And dahil doon, success na yon, no? May naalis sa buhay mo. Hindi lahat ng naaalis sa buhay or meron kang iniiwanan or merong pagtatapos is hindi yun success, no? Success yun, yung mga nawala sa buhay mo kasi baka malamang hindi yun nakaka-serve ng purpose mo dito sa mundo. Or mga bigat yun sila na hindi mo na kailangan dalhin sa paparating na magagandang energy sa'yo ngayong August. Magkakaroon ka ng sharp mind, yung talas ng iyong pag-iisip, or meron kang new beginning pagdating sa decision. Diba? Kaya maganda palang ibig sabihin itong 8 of Cups sa'yo. Ganun din, may 2 of Swords. Iba sa inyo siguro dito, baka nahihirapan na magdesisyon. Merong mga pinagdedesisyonan pero nako-confuse kung ano ba yung kailangan niyang piliin. Kasi tinitingnan mo, dapat maging maingat ka sa mga desisyon na ipiliin mo. And therefore, dahil parang nahihirap ka sa pag-decision making is nagkakaroon ka ng stagnation. Kumbaga, hindi ka makaproceed sa mga dapat mong gawin dahil doon sa desisyon na isinasaalang-alang mo. No? With the 2 of Swords, no? And sa inyo dito, regarding daw to siguro sa kaperahan, no? Kaya ka natutorn. Yung tipong 3 of Pentacles, merong teamwork, collaboration, skill, security goals, long-term rewards. Sandali. Okay. Merong iba sa inyo dito regarding naman sa career, business, or job opportunities sa passion. No? Sinasabi dito na kailangan maging cooperative ka. Oo. Kailangan mong makisama with an earth sign. Kailangan mong maging down to earth. Kasi gano'n lang mga earth sign, mga down to earth, makisama. No?
Siguro meron kayong ginagawa dito. Madali niyong matatapos or magiging successful yung inyong ginagawa kapag ka may teamwork. So, matuto ka dong makipag-cooperate. No? Or maybe sa bahay ninyo, meron kayong mga kailangan na desisyon na isaalang-alang at syempre, kailangan ng participation mo. So, makipag-cooperate ka daw para maging successful yung mga bagay-bagay sa inyo. No? Kung ano man yung mga tinatrabaho mo na involved ka. And siguro merong iba sa inyo dito is kailangan ng matuto. Meron kailangan matutunan. No? Yung tipong baka matigas ang ulo mo, ayaw mo magpaturo. So, kailangan mo daw matuto. No? Para para pagdating ng panahon, ikaw din naman yung aani nun. So, wag mo munang pairalin yung iyong mataas ang ihi, yung pagiging ma-pride mo. Ganon, Taurus. Pero alam nyo, mga Taurus, I mean, bakit ba ako Taurus ng Taurus? Aries pala ito ha, sorry. No, Aries po ito, baka merong connected po sa inyo na dito na Taurus dito, kaya ako nasabi yung Taurus, no? Pero pagdating naman sa inyo Aries, kasi kayo ay mga fighter, mga passionate kasi kayo pagdating sa ginagawa ninyo. So kaya siguro ayaw nyong magpaturo. Maybe because alam nyo naman sa sarili nyo kung gaano kayo ka-dedicate, gaano kayo ka-passionate kapag meron kayong sinimulan or meron kayong gustong mga bagay, di ba? Taas ang kamay ng mga Aries na gano'n ang mga ugali, di ba? Pero mga ugali nyo din, mga cardinal sign din kayo, yung bossing nga kayo, yung leading, yung gusto ninyo kayo yung nasusunod, hindi nyo gusto yung mga inutos-utusan kayo. Ganyan kayo mga Aries, di ba? So, kuha pa tayo ng message for Aries. Psst, malon. Wow, may the Wheel of Fortune. Iikot ang kapalaran sa'yo, Aries. Siguro, reward mo to. Reward mo to kasi meron ka nga disappointment na yun, tinalikuran mo talaga. Siguro ayaw mo na magpatuloy ng masaktan pa or ma-disappoint pa kasi negative feeling yun negative emotion yun, nakaka-toxic yun, nakaka-block yun ng mga blessing. So, tinalikuran mo yun. Tapos, nagkaroon ka ng Ace of Swords, no? Nagkaroon ka ng mental clarity. Ibig sabihin nun na the moment na tumalikod ka doon sa mga disappointments o sa mga negative feelings, emotions, no? Nagkaroon ka ng mental clarity, success, no? Success yun, no? Na para yun sa ikabubuti mo, nagkaroon ka ng new ideas, no? And, syempre, meron ka, pinagdaanan mo yung difficult decision, yung mahirap na pagdesisyon sa buhay mo. Hindi din siguro madali yung pagtalikod mo sa nakaraan mo. Maybe siguro, mahirap na sitwasyon yun kasi nakaugalian mo na yun or malapit yun sa buhay mo. O, tao ba yan or sitwasyon ba yan or lugar ba yan? Ganon. And something na siguro may inaaral ka, may new skills ka or kailangan mong ibaba yung iyong pride with an earth sign, no? Kailangan kang maging maging down to earth and siguro ngayong August is gagawin mo yon and kaya ito na-manifest mo yung Wheel of Fortune with a Jupiter sign. Jupiter sign ng planet na sinisimbol po ito ng luck. So meron kang swerte. And fire sign. Fire sign is about passion, no? Is about career life, purpose, no? Business, job, opportunity. Basta ganun. Na-manifest mo sila kasi meron kang ginawa, meron kang hinindian, meron kang pinutol, no? And meron kang Wheel of Fortune. Kaya mamamanifest mo. Alam mo, Aries, no? Ang universe talaga nagre-reward siya doon sa may faith and may courage. So, nagkaroon ka ng courage, no? Ng tapang na lumayo doon sa nakaka-poison ng soul mo. Kaya na-manifest mo yung Jupiter. So, akala mo, Aries, no?
Eight of Cups, pangit yung simula ng energy mo. Pero hindi, nag-lead yun sa'yo sa Wheel of Fortune. Ang galing, Aries. Ang galing, congratulations to. So, kukuha pa tayo ngayon ng dalawang message. Ito ay mindful message, yung mga paalala sa'yo ng universe ngayong August. Dalawa lang ang kukunin natin. Opportunities for growth. My goodness. Nangungusap sa iyo ang universe. Cards mo ito, no? So, yung mga nararanasan mo ngayon, no, disappointment man yan, opportunity yan para sa iyong paglago. Kung hindi ka masasaktan, hindi ka magkakaroon ng opportunity, hindi ka magkakaroon ng growth and improvement, no? May stuck ka lang sa isang sitwasyon, sa isang bagay. So, ang sabi dito, everything is happening for me and my evolution. I am not a victim of the things that happen. I take ownership of my life and make the best of the challenges along my journey. I see how difficult moments help me become my best version, and I am thankful for them. So, yun daw ang isipin mo. Lahat ng nangyayari sa iyo ngayon or mangyayari sa iyo ngayong August, ito ay para sa iyong evolusyon, yung paglago mo. Hindi ka biktima ng mga nangyayari sa iyo, kaya huwag kang maninisi. Huwag mo sisihin si ganito, si ganyan. Huwag mo sisihin yung sitwasyon na kung sana ganito lang yung sitwasyon, hindi sana ako ganito yung mafe-feel ko, or kung hindi sana ito nangyari, baka hindi ko ma-feel yung gano'n. Huwag daw gano'n, no? Hindi ka biktima ng mga nangyayari sa'yo, no? Kaya daw mag-take ownership ka. Kumbaga, maging responsable ka sa iyong buhay, no? At gawin mo yung pinaka-the best sa buhay mo. At gawin mo yung pinaka-best mo sa mga challenges na darating or mga darating pa sa iyong daraanan, sa iyong mga mararanasan pa, no? Nakita mo yung mga difficult moments, no? Nakita mo, naranasan mo yung mga mahihirap na mga sitwasyon, no? Pero yung mga mahihirap na sitwasyon na yon, sabi sa'yo dito, yun yung nakatulong sa'yo para kung ang magiging kung anong growth and development ang magkakaroon ka. Kumbaga, gear mo na yon, skills mo na yun sa buhay. Hindi lahat ng tao is may skills na tumalikod, no? Ito yung general, ito yung general message mo for this August. So, ngayon magkakaroon ka ng gear na tumalikod, no? Hindi lahat kayang tumalikod, 'di ba? Tumalikod sa mga poisonous na tao, toxic na tao. So ikaw, naungusap sa iyo yung baraha, no? Meron kang opportunities for growth na mangyayari this August, no? Ang ganda ng message mo. And sabi pa dito, isang message pa dito, expansive, no? Lawakan yung pag-iisip mo. Siguro ganyan, magbasa ka, mag-study ka, or mag-search ka. Sabi niya dito, every day I am learning new things and expanding into my highest potential. So, ibig sabihin, yung mga nararanasan mo or mararanasan mo na mga bago sa'yo na sitwasyon, or maybe mahirap yan ngayong August, no? Isipin mo na para ka lang nag-aaral. Wala naman nag-aaral na hindi muna nag-umpisa sa grade 1. No, pumasok siya, grade 6 na agad siya. Hindi ganon. So, isipin mo na estudyante pa ako dito, baguhan pa ako dito, kaya mahirap pa sa akin tong sitwasyon to. Pero once na mapag-aralan ko na ito, ma-master ko na yung emotion na ito, no, hindi na to magiging iba sa akin, no? Kaya sabihin mo daw, sabi ng mindful message, no, maging expansive ka, no, maging malawak ka, lawakan mo yung pag-iisip mo, no, na yung mga nararanasan mo is para pa yun sa highest potential mo. May mga potential ka pa na hindi mo na lalaman. Kaya dumarating sa'yo yung mga mararanasan mo na mga
pagsubok or mga unwanted na emotion this August, pero magli-lead yun sa'yo ngayong sa bagong year mo, sa bagong skills mo sa buhay, no? And kuha tayo ng angel messages, no, archangel messages. Ito ay para sa protection and guidance na message. Okay. Sabi ni Archangel Maya, schooling, study, and education help your life's purpose and personal growth at this time. The angels will guide you and help you with this process. O si, di ba? Sabi nung mindful message mo, yung isipin mo is mag-study ka, may aalamin ka. O, ganun din ang sabi ng Angel Maya, nangungusap talaga sa iyo yung cards para talaga to sa inyo, Aries, no? Tapos dito din, pagdating dito sa tarot cards, di ba? Meron kang inaaral, merong kailangan may learning, di ba? Ganito, nag-ano talaga sila, meron talagang correlations yung ating mga cards. Sabi niya dito, yung pag-aaral, yung pag-i-school, or meron kayong something inaaral, no? Yun ay makakatulong sa buhay mo, yung purpose mo, yung life purpose mo, at para yun sa personal growth mo, o personal growth na naman, no? Sa mga oras na ito. Si Archangel Maya, ang anghel na gagabay at tutulong sa'yo sa proseso na ito. O diba, binabantayan ka. Akala mo lang, baka naghihirap ka, hindi mo naghihirap yung kalooban mo or may something na unwanted feeling ka. No? Pero, nakatingin sa'yo si Archangel Maya, sinisigundahan ng mga cards na ito, yung tarot cards na reading mo. So, ibig sabihin nun, para talaga to sa'yo. And meron pang isa, sabi ni Angel Merlina, you are confused and indecisive because you do not have enough information. Tingnan mo, information na naman, pag-aaral na naman, meron ka talagang kailangan alamin. Do research or seek expert advice before making a decision. Pinapaalahanan ka ni Archangel Merlina na ikaw daw ay nako-confuse. Kumbaga, nalilito ka. Kaya ka nakakapag-desisyon ng padalos-dalos. Yung hindi mo nga iniisip. Kasi, para kang tipo na, bahala na si Batman, ito na lang yung gagawin ko. So, nako-confuse ka. Kaya yun, nagli-lead yun sa padalos-dalos na desisyon mo, no? Kaya ka nakakapag-desisyon ng padalos-dalos aside sa confused ka. Kasi, kulang ka lang sa information, no? Sabi niya dito, sabi ni Archangel Merlina, mag-research ka. So, kung kailangan mo ng advice, doon sa mga nakaranas na or meron ng malawak na karanasan or maybe matured na person, ganun, no? Huwag kang mahiyang lumapit or mag-alinlangan na lumapit dun sa mga tao na yun bago ka magdesisyon sa buhay. O diba si Aries? So, ano ka? Siguro kaya ka ito may tatalikuran ka, baka naging padalos-dalos ka. So mag-seek ka daw ng advice or maghanap ka ng do research, no? Yung makakapagpalawak sa isipan mo, no? Yung may enlighten ka. Ganon, nangungusap sa iyo yung mga baraha. No, ang ganda ng reading mo. No, magbubukas nga sa iyo yung opportunity ng clarity, 'di ba? Ng mental clarity, ng success, ng breakthrough. So, congratulations sa iyo, Aries. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang video nito, please consider subscribing and liking my channel, Queen Ying 777. Bye!